Sino sila? Kilala mo bang mga aninong nakatago sa sulok ng isipan? Handa ka bang pasukin ang mundo ng kawalan? Sama ka na sa Sino Stories. Welcome muli sa Sino Stories. Ito na po ang episode 2 natin sa series ng Pamahiin at Panaginip. Ang babasahin naman natin ngayon ay kwentong galing sa ating kaibigan na nakaranas na hindi may paliwanag na pangyayari mula sa kanyang mga panaginip. Naniniwala ako ng mga panaginip natin ay kadalasan may laman. May mga mensaheng may iwan na lang sa atin kung paano natin ito i-interpret. Nakakatakot man minsan, lalo na yung mga panaginip na makikita natin sarili natin nakahiga sa sarili nating kabaong. Nakakatakot. Weird. Oo. Yung mga ganong tipo ng panaginip, sobrang nakakapag-isip. Ang kwento natin ngayong gabi ay patungkol sa ganong uri ng panaginip na magpasangga ngayon ay walang matibay na eksplanasyon. Simulan natin ang kwento. Magandang araw sa iyo, Tonyo, at sa lahat ng taong nakikinig sa channel mo. Nais ko magbahagi sa iyo ng isang kwento ng totoong kababalaghan na naganap sa buhay ko. Kung ikaw ay mapamahiing tao tungkol sa panaginip na natatanggalan ka ng ngipin, malamang alam mo na siguro ang mangyayari. Pagpasensyahan mo na ang pagkakasulat ko, pakiayos na lang. Dahil hindi ko talaga porte ang pagsusulat. Maikli lamang ang kwentong ito, kaya sana mapansin mo at mailathala sa channel mo mismo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang M. Hindi ko tunay na pangalan. Itago mo na rin ang aking edad at ako ay kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Marikina. Nangyari ang kwento ito taong 2013, buwan ng Hunyo, ng sasabing taon. Kasalukuyang lumalaban sa buhay ang aking inang at ginupo siya ng sakit sa bato. Pero may iba pa itong dahilan at saka ko na lamang ikukwento. Isang gabi, ako ay nanaginip na nakahiga ako sa isang kabaong na ako mismo pinaglalamayan. Tumangis noon ang aking ina sa labis ng panaghoy, buhat ng aking bigla ang pagkapanaw sa isang di mawaring dahilan. Yun na naman sa panaginip, di ba? Sa aking burol, bumisita ang matalik na kaibigan ng aking ina na itago na lang natin sa pangalang Mel. Linda naman ang aking ina. Sa pagdalaw ni Mel, nagdala siya ng halaya. Isang pahimagas na paboritong-paborito ko talaga. Mare, pasensya ka na. Wala akong kapera-pera. Ito pagamutan mo na lang yung halayang ilalako ko mamaya sa balengke. Alam kong paborito yan ni M. Walang bigla raw akong bumangon mula sa aking pagkakahimlay sa taol at biglang inagaw ang halaya na dala ni Tita Mel. Sabay sabing, "Uy, paborito ko yan. Akin na lang. Walang kukuha nito ha." Sabay salpak ng lahat ng halaya sa aking bibig, kasama ng yanera. Di ko mawari kung bakit sa aking panaginip ganun ako kasiba. Ngayon pa man, dama ko ang hirap sa aking paghinga. Dahil sa pagkaing nasa loob ng aking bibig
at bumara na ito ng tuluyan sa daluyan ng aking hangin. Kasama pa rito ang yanera na pinaglalagyan ng halaya. Sa sobrang taranta ko daw, dahil sa para akong mauubusan ng hangin ay buong pwersa kong hinatak ang yanera na naging sanhi ng pagkalagas ng lahat ng aking ipin. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mula sa pagkakaupo ko sa aking ataol para gawin ang lanera ng dala na halaya ni tita, hanggang sa kainin ko ito, hanggang sa paglagas ng aking mga ipin. Laking gulat ko na nagpalit kami ng pwesto ni mama. Kung sa una, ako ang pinaglalamayan. Ngayon, si mama na. Isa na siyang malamig na bangkay. Di naglaon ng buwan ng Nobyembre. Nang nasabing taon, ay pumanaw ang aking mahal na ina. At dito nagtatapos ang unang kwento natin galing kay M. Siguro maraming pagkakataon din tayong nanaginip na natanggalan tayo ng ipin. Sabi daw nila, kapag natanggal yung ipin mo sa panaginip mo, ay kagat mo daw yun sa dahon o puno para mapunta daw yung sumpa doon sa puno na yun. May mga naniniwala sa pamahiin yun. Ako, naniniwala rin somehow. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Pero minsan yung mga panaginip natin ganyan ay may sinasabi sa atin na kailangan lang natin tingnan. Ika nga, read between the lines, di ba? Warning, kung tutuusin, hindi siya totoo. Panaginip lang siya, di ba? Pero imagine after a month, may mga masamang nangyari nga sa mahal na ina ng ating letter sender. May susunod pa tayong kwento na galing din kay M. Ito naman ay isang panaginip muli. Medyo weirdo ang konsepto o ang kwento ng panaginip na to. Simulan natin ang kwento. Ang susunod na kwento ay tungkol naman sa aking bunsong kapatid na napanaginipan ko rin at parehong pagkakataon nalagas ulit ng aking ipin. May ng taong 2018 nang mapanaginipan ko ang aking bunsong kapatid sa isang malawak na kapatagan. Humahango siya habang sumisigaw ng, "Kuya, tulungan mo ako. May gustong pumatay sa akin." Walang humpay ang pagtakbo ng aking kapatid sa aking panaginip. Agad ko siyang nakita, ngunit ang mga taong gustong pumatay sa kanya, hindi. Nang maabutan ko ang aking kapatid, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sabay sa pagputok ng baril ay ang pagtalon ng aking kapatid sa isang creek o drainage. Umalingaw-ngaw man ang putok ay di ko nakita kung saan galing at sino ang tao nagpaputok ng baril. Sa aking panaginip, ilang minuto lang ang lumipas ay hindi ko na makita ang aking kapatid. Sa labis na takot ko, ay walang pag-aatubiling lumundag ako sa drainage upang sisirin ang hindi pa umaahong kapatid ko. Sa pagsisid ko, wala akong makita kundi burak. Nakakatawa mang isipin, Tonyo. Pero di ba dapat mabaho ang drainage kasi nga kanal? Pero wala akong sangsang na naamoy.
Saglit akong umahon sa pagsisig dahil ako'y kinakapusan ng hininga. Pagsagap ko ng hangin, sinigaw ko muli ang pangalan ng kapatid ko. Bunso, nasaan ka na? Walang humahabol sa'yo. Umahon ka na at natatakot na ako masyado. Matagal ng pagsisit mo at pagpigil ng hininga. Sigaw ko, ngunit wala. Di ko pa rin siya masilayan. Muli naman akong humigop ng hangin para sumisid upang hanapin siya sa ilalim ng drainage. Ilang minuto pa ang lumipas at muli ulit akong umahon. Isang puting kahoy na pakwadrado ang tumama sa ilalim ng aking baba na naging sanhi ng pagkalagas lahat ng aking ngipin. Dahil sa lakas ng pagkakatama nito sa ilalim ng parte ng aking muka, agad kong nasapo ang bahaging iyon, pati ang aking bibig. Dahil sa labis na sakit, ilang mga ngipin ang naabot ng aking kamay upang mapigilan mula sa paglubog ng ikalaliman ng drainage. Samantalang aking sinipat ang isang puting kwadradong kahoy na tumama sa akin. Ngayon na lamang ang aking pagkamigla nang makita ko ang aking kapatid nang nasa loob na akala ko'y kwadradong kahoy. Yung kwadradong kahoy na pala yun ay isang ataol kung saan ang aking kapatid ay nakaratay. Huling sambit na salita ni Bunso ay, "Tinamaan ako, kuya. Salamat sa paghanap sa akin. Paalam na po." Matapos ang kanyang pamamaalam ay unti-unti siyang lumubog sa maruming tubig ng drainage. Habang ako ay patuloy na tumatangis at sinasambit ang kanyang pangalan. Kasabay ng pagkampay ng aking paa at kamay. Dahil nais ko pa siyang mahagkan. Sa di kalayuan, isang matalas na bato ang lumipad at tumama sa aking ulo na naging sanhi ng aking pagkagising. Agad akong napamulat, humihigbi ang aking ama at nagbigay na isang basong tubig sa dahilang kanina pa raw akong ginigising dahil wala akong bukang bibig kundi ang pangalan ng aking bunsong kapatid. Agad kong ikinwento sa kanya ang aking panaginip. Sabi naman niya, panaginip lang yan, hindi naman niya magkakatotoo. Sambit niya. Pero nalagas rin ang aking ipin. Katulad nung napanaginipan ko si mama. Tugon ko naman. Nagkibit balikat lang ang aking ama at agad siyang bumalik sa pagtulog sa kadalaynan maaga pa. At naabala ko siya sa kanyang pagkakahimbing. Doon natatapos ang kwento. May isa pa akong panaginip na ikakwento sa'yo, Tonyo, pero sa susunod na lamang. Sapagkat medyo abala rin ako sa mga darating na araw. Paumanhin kung hindi masyado nakakatakot ang kwento, pero ito talaga ang totoong nangyayari sa akin. Yun lamang at maraming salamat. Magandang umaga. At doon na nga nagtatapos ang episode 2 ng ating Sino Stories, kwentong kababalaghan. And thank you sa
nagpadala ng kwento, which is si M. And if meron ka pang kwentong nice padala sa atin na gusto mo marinig online, alam mo na kung saan i-reach out yun. Also, people, you can subscribe sa aming page sa Facebook. Search nyo lang Sino Stories. Katulad lang din sa YouTube natin. Ayan. So, I think dreams o panaginip is something na pwede natin pakinggan. No? Huwag natin baliwalain. Minsan kasi nagiging totoo. Minsan mga babala na ito sa atin. And malay natin, it can save us sa buhay natin or baka ikapahamak natin. Diba? Wala namang masama kung susundin. But anyways, thank you sa pag-subaybay sa ating mga kwento. Marami pang kasunod at abangan nyo lang. At please like, share, and subscribe lang mga kasino.